Mrs. Zero balance na po ang account ninyo simula pa noong 1 buwan. Walang kaabog-abog na bumagsak ang mga salitang yon mula sa empleyada sa likod ng salamin ng billing counter ng ospital. Napatigil si Mayari. Nakabitin sa ere ang kanyang nanginginig na kamay na may hawak na ilang lukot na ₱100 na maingat niyang binalot sa lumang plastik ng lampin. Rumaragasa ang lamig ng aircon sa kanyang balat na nababalutan pa rin ng manipis na alikabok ng harina mula sa magdamag na paggawa ng tinapay. Sa hindi kalayuan, sa loob ng emergency room, ay nakahiga ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Inigo, nakakabit sa mga makinang patuloy na bumubuhay rito dahil sa malalang butas sa puso. Tila hiniwa ng patalim ang lalamunan ni Maya. Hindi siya makahinga. Pilit niyang hinanap ang kanyang boses, ngunit walang lumabas, kundi ang panginginig ng kanyang mga labi na pilit niyang pinigil. Paanong magiging zero balance ang pondong 5 taon niyang pinagpuyatan? Bawat sentimo roon ay galing sa kanyang pagtatahi at pagbe-bake hanggang madaling araw, lingid sa kaalaman ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga daliri niyang kinuha ang lumang cellphone sa bulsa upang tawagan si Adrian na siyang tanging may access din sa account na yon. Subalit bago pa man niya mapindot ang pangalan nito, isang notification mula sa social media ang umagaw sa kanyang paningin. Isang pampublikong post mula sa isang nagngangalang Lika Serrano. Nakapaskil doon ang litrato ng isang kumikinang at mamahaling Hermes bag na kulay kahel na nakapatong sa manibela ng isang bagong sasakyan. Ang caption ay sapat na para durugin ang huling hibla ng kanyang katinoan. "Thank you for spoiling me with this early anniversary gift, Hubby A. You're the best." Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kanilang bahay. Madilim ang sala, maliban sa mapusyaw na ilaw mula sa kusina kung saan nakaupo si Adrian, komportableng umiinom ng pulang alak habang nagbabasa ng balita sa tablet. Pagkakita sa kanyang asawa, walang anumang bakas ng pag-aalala sa mukha ng lalaki. Inilapag nito ang hawak na baso ng alak ng marahan sa ibabaw ng mesa. "Bakit ka nandito? Akala ko ba babantayan mo sa ospital ang anak mo?" Tanong ni Adrian na may himig ng pagkairita. Humakbang si Maya papalapit. Nanlalabo ang paningin dahil sa luhang kanina pa nagbabadyang bumagsak. "Nasaan ang pera, Adrian? Ang 500,000 inipon ko para sa operasyon ni Inigo. Nasaan?" Nanginig ang kanyang buong katawan habang binibitawan ang mga salitang iyon. Tila isang taong giniginaw sa gitna ng bagyo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Tiningnan niya si Maya mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri at pagmamaliit. "Kinuha ko. Ininvest ko sa isang negosyo." "Bakit?" "Pera ko rin naman yon, ah. Ako ang nagpapakain sa inyo. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Huwag kang umaktong parang may ambag ka sa bahay na ito. Wala kang silbi. Palamunin. Huwag mong sabihing nagagalit ka dahil ginamit ko ang sarili kong pera para sa future natin." Hindi makapaniwala si Maya sa narinig. Ang perang kapalit ng kanyang dugo at pawis, ang perang magdudugtong sa buhay ng kanilang anak, ginamit lamang para ibili ng luho ang isang babae. Lumapit siya at pinaghahampas ang dibdib ng asawa dahil sa matinding puot at kawalan ng pag-asa. Ngunit isang marahas na tulak lamang ang ginanti ni Adrian. Nawalan siya ng panimbang at bumagsak ang kanyang likod sa malamig na semento ng kusina. Tumalsik ang kanyang lumang bag at kumawala ang ilang barya mula sa nakatuping lampin na ginawa niyang pitaka. Gumulong ang mga ito sa sahig, kumikinang sa ilalim ng mapusyaw na ilaw. Hindi man lang lumingon si Adrian. Kinuha nito ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa. "Ayusin mo nga ang sarili mo, Maya. Mukha kang baliw." Malamig nitong utos bago tuluyang maglakad palabas. Ang tuluyang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng nakakabinging katahimikan na tila unti-unting sumasakal sa pagkatao ng ginang. Naiwan si Maya sa gitna ng dilim. Gumapang siya sa malamig na sahig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isa-isang pinupulot ang mga baryang nagkalat.
Pinisil niya ang mga malamig na barya sa kanyang palad at maingat na idiniin sa kanyang dibdib. Tila sinusubukang maramdaman ang humihinang tibok ng puso ng kanyang anak. Bawat barya ay katumbas ng kanyang pag-asa na ngayon ay walang awang ninakaw ng sarili niyang asawa. Walang malakas na hikbing lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha ay sapat na para lunurin ang buong kwarto sa kalungkutan. Mula sa sahig, umilaw at sunod-sunod na nanginig ang kanyang lumang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Pilit niyang pinatatag ang kanyang paghinga bago sagutin iyon. Isang nurse ang nagbalita na biglang bumagsak ang oxygen level ni Inigo at kailangan ng agarang atensyong medikal. Nanlamig ang buong katawan ni Maya, handa na sanang magmakaawa na huwag itaboy ang kanyang anak sa kabila ng kakulangan sa pondo. Subalit idinugtong ng nurse na may isang hindi nagpakilalang lalaki ang tahimik na nagbayad ng paunang deposito para sa emergency room bago umalis. Lito man at balot ng pangamba, dahan-dahang tumayo si Maya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang mga matang dati puno ng pagpaparaya bilang isang asawa ay napalitan ng nanlilisik na apoy ng isang inang isinandal sa pader. Tapos na ang kanyang pag-iyak para sa sarili. Sinamahan niya ang bawat hakbang palabas ng bahay ng isang mabigat na determinasyon. Ang mga yabag ng kanyang paa sa malamig na semento ng kalsada ay tila nagiging alingaw-ngaw sa mahabang pasilyo ng ospital na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ang mga nag-uunahang hakbang ni Mayari sa mahaba at tahimik na pasilyo ng ospital ay nagdala sa kanya sa tapat ng silid kung saan inilipat ang kanyang anak. Sa pagbukas niya ng pinto, isang nakakaluwag ng dibdib na tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang maliit na dibdib ni Inigo ay mapayapang umaangat at bumabagsak kasabay ng banayad na paghinga na tila idinuduyan ng mga makinang nakakabit sa kanyang katawan. Ligtas na ang bata, ang hindi nakikilalang tulong mula sa isang estranghero, ang pansamantalang nagdugtong sa buhay ng kanyang nag-iisang anghel. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Maya. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang nag-ausada pababa sa sahig, yakap-yakap ang sarili habang hinahayaan ang labis na pagod na lamunin ang kanyang nanghihinang pisikal na katawan. Kinabukasan, ang sinag ng araw na pilit sumusuot sa siwang ng bintana ay mabilis na napalitan ng isang nakakasulasok at matapang na amoy ng mamahaling pabango. Isang matalim at mabigat na paglakad mula sa sapatos na may mataas na takong ang pumukaw sa mahimbing na pag-idlip ni Maya sa tabi ng kama ng anak. Pag-angat ng kanyang paningin, nakatayo sa paanan ng kama ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Walang kahit anong bakas ng pag-aalala sa mukha ng matanda habang nakatingin sa natutulog na apo. Bagkus, ang mga mata nito ay punong-puno ng pandidiri ng ilipat ang paningin sa manugang. Ano na namang drama ito, Maya? Bakit kailangan mo pang istorbohin ang tulog ng anak ko kagabi? Malamig, ngunit nakakalasong bungad ng matanda. Ipinulupot ni Doña Carmen ang isang mamahaling balabal sa kanyang mga balikat na tila nandidiring madikitan ng hangin sa loob ng pampublikong ospital na yon. Kasalanan mo kung bakit naghahanap ng iba ang anak ko. Tingnan mo nga iyang sarili mo. Losyang amoy kusina at walang ginawa kundi humingi ng pera. Hindi na ako magtataka kung bakit kayang ipagpalit ni Adrian ang isang tulad mo sa mas bata at mas presentable. Parang mga matatalas na karayom na ibinaon sa dibdib ni Maya ang bawat salitang binitawan ng biyenan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat na ang anak nito ang nagnakaw ng perang pampaopera, sana ng apo nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paglunok sa sariling dignidad, ang tanging paraan upang manatiling buhay si Inigo, lalo na't hawak ng pamilya Requena ang natitirang pinansyal na pag-asa ng bata. Nang pumasok ang doktor upang iabot ang mahabang listahan ng mga mamahaling gamot na kailangang bilhin kaagad, naramdaman ni Maya
ang panlalamig ng kanyang buong gulugod. Wala siyang kahit isang sentimo. Sa kabila ng matinding hiya at pagkamuhi sa sarili, dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa harapan ni Doña Carmen, nakayuko at namamalimos ng awa. Ma, parang awa niyo na po. Kailangan ni Inigo ng gamot ngayon din. Babayaran ko po. Magtatrabaho po ako kahit ano. Pahiramin niyo lang po ako. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Binuksan nito ang kanyang makapal na pitaka at kumuha ng ilang malulutong na salapi. Ngunit sa halip na iabot iyon sa nakalahad na kamay ng manugang, binitawan iyon ni Doña Carmen sa ere. Ang mga bagong imprentang pera ay dahan-dahang nagliparan pababa, dumapos sa malamig at maruming asulehos ng ospital, mismong sa harapan ng mga nakaluhod na binti ni Maya. Pulutin mo! Ganyan naman ang tamang pwesto ng mga walang silbi. Ang mamulot ng tira-tira sa lapag. Nanginginig ang mga balikat ni Maya, subalit hindi siya humikbi. Maingat niyang pinulot ang mga nahulog na salapi. Isa-isa niya itong pinagpagan, pinantay ang mga lukot na dulo, at mahigpit na itinago sa bulsa ng kanyang manipis na blusa, tapat sa kanyang patuloy na nadudurog na puso. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Isang tahimik na sumpa ng isang inang hinding-hindi makakalimot. Sa hindi kalayuan, pumasok si Adrian na may dalang isang itim na folder. Inilapag niya ito nang pabagsak sa ibabaw ng maliit na mesa. Habang nag-uusap ang mag-ina sa labas ng kwarto, hindi sinasadyang mahagip ng paningin ni Maya ang mga dokumentong bahagyang nakalawit mula sa folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat doon. Isa itong lihim na kasulatan na naglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang conjugal property patungo sa isang hindi kilalang kumpanya. Unti-unti niyang napagtanto na pinaplano na ni Adrian na tanggalan siya ng karapatan sa lahat ng pinundar nilang mag-asawa upang ipaubaya ito sa bago nitong kinakasama. Bago pa man siya makakilos, umilaw ang screen ng kanyang sariling lumang telepono, kalakip ang banayad na panginginig nito. Isang mensahe mula sa hindi rehistradong numero ang lumitaw. Huwag kang pumirma sa kahit anong dokumento ngayon. Bumalik si Adrian sa loob ng kwarto. Ang muka ay balot ng pagmamadali at kawalan ng pasensya. Inilabas nito ang isang manipis na papel mula sa folder at inilapag iyon sa harap ni Maya kasama ng isang itim na ballpen. Sign this. Authorization paper ito para ma-manage ko ang natitira nating assets. Mabilis at malamig na utos ni Adrian. Nang makita nitong nag-aalangan ng asawa, bahagyang inilapit ng lalaki ang mukha nito. Kapag hindi mo yan pinirmahan ngayon, asahan mo na bukas din. Wala na akong babayaran sa ospital na ito. Maiintindihan mo ba iyon? Tumingin si Maya sa namumutla at natutulog na mukha ng kanyang anak at pabalik sa papel na magtatanggal ng huling sandata niya sa buhay. Dahan-dahang iniabot ni Maya ang kanyang nanginginig na mga daliri upang kunin ang bolpen. Ang dulo ng itim na tinta ay mariing dumampi sa puting papel. Ang dulo ng itim na tinta ay mariing dumampi sa puting papel, ngunit hindi gumalaw ang nanginginig na kamay ni Mayari. Ang babala mula sa misteryosong mensahe na kanyang nabasa kanina ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan, tila isang malamig na kamay na pumipigil sa kanyang mga daliri. Humugot siya ng isang malalim na hininga at dahan-dahang ibinaba ang bolpen sa ibabaw ng mesa. Inangat niya ang kanyang paningin upang salubungin ang nag-iinit na mga mata ni Adrian. Kailangan ko munang basahin ng maayos ang dokumentong ito, Adrian. Hindi ako pipirma sa isang bagay na hindi ko naiintindihan. Matapang ngunit garalgal na pakiusap ni Maya. Ang mga salitang iyon ay tila naging mitya ng isang pampasabog. Nawala ang anumang pagkukunwari sa mukha ni Adrian. Isang marahas at mabigat na pagdapo ng kanyang malapad na palad ang yumanig sa pisngi ni Maya. Ang lakas ng pananakit na iyon ay nagpaling sa kanyang ulo, nag-iwan ng manhid at nakapapasong hapdi sa kanyang balat na mabilis na mula. Napahawak si Maya sa kanyang mukha
Ramdam ang pamumuo ng init ng mga luha, ngunit nanatili siyang nakatayo. Kinuha ni Adrian ang folder nang may matinding pagdadabog at tiningnan siya nang may matinding pandidiri. Wala kang kwentang kausap, bahala kang mabulok dito at bayaran ang ospital na yan mag-isa. Wika ng lalaki bago tuluyang tumalikod. Ang marahas na paghampas ng pinto palabas ng kwarto ay nag-iwan ng isang mabigat na hangin sa paligid. Muli siyang iniwan ng asawa para puntahan ang babaeng mas pinapahalagahan nito. Kinahapunan, matapos mabilin ang natutulog na si Inigo sa mga NARS, natagpuan ni Maya ang kanyang sarili na naglalakad sa mahaba at mainit na pasilyo ng Public Attorney's Office. Bit-bit ang makapal na patong ng mga medical records at resibo, umaasa siyang makakahanap ng libreng abogado na tutulong sa kanyang humingi ng legal na suportang pinansyal para sa anak. Ngunit habang binabasa niya ang mahabang listahan ng mga kinakailangang dokumento na nakapaskil sa pader, unti-unting gumuho ang kanyang pag-asa. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Siya ay isang hamak na ginang na walang sariling kita. Sa sobrang pagod, gutom at kawalan ng tulog, nanghina ang kanyang mga tuhod. Nawalan ng puwersa ang kanyang mga braso at isa-isang nagliparan ang mga pahina ng papeles ni Inigo, nagkalat sa maalikabok na semento ng pasilyo. Napapikit si Maya, hinahayaan ang sariling bumigay sa bigat ng mundo. Naupo siya sa sahig at sinubukang pulutin ang mga papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa gitna ng kanyang kalbaryo, isang pares ng malinis at makintab na sapatos na balat ang huminto sa kanyang harapan. Isang matipunong kamay na nagtataglay ng maaliwalas na amoy ng malinis na labada ang mabilis na tumulong sa pag-ayos ng kanyang mga nagkalat na dokumento. Maya, mayari alzate? Ang baritonong boses na yon ay may dalang pamilyar na himig mula sa isang malayong nakaraan. Nag-angat ng paningin si Maya. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang isang formal na lalaking nakasuot ng maayos na abong suit. Ang mga mata nito ay nagpapahayag ng matinding pag-aalala, ngunit nananatiling kalmado at propesyonal. Ito ay si Attorney Ramon Villacorte, ang kanyang dating kaklase sa universidad. Ang lalaking dati ay tahimik na nakatingin lamang sa kanya mula sa malayo. Hindi nagpakita ng awa o labis na pagkaawa si Ramon. Alam nitong ang awa ay lalo lamang dudurog sa natitirang dignidad ng babae. Sa halip, marahil nitong inalalayan si Maya na tumayo at dinala sa isang tahimik na upuan sa ilalim ng puno sa labas ng gusali. Walang nagtanong ng marami. Bumili si Ramon ng isang mainit na kape mula sa kalapit na tindahan at maingat na ipinatong yon sa mga nanginginig na palad ni Maya. Ang init na nagmumula sa baso ng kape ay tila unti-unting tumunaw sa yelong bumabalot sa dibdib ng ginang. Pagkatapos makinggan ang ilang maiikling kwento ni Maya tungkol sa kanyang sitwasyon, humalukip-kip si Ramon at tiningnan siya ng seryoso. Mabuti na lang at hindi mo pinirmahan ang papel na yon, Maya. Ang authorization na hinihingi ni Adrian ay hindi para pamahalaan ang mga ari-arian ninyo, kundi para ilipat ang pangalan ng inyong bahay sa isang shell company na nakapangalan sa kanyang kinakasama. Natigilan si Maya. Umawang ang kanyang mga labi habang pinoproseso ang narinig. Nakaramdam siya ng magkahalong takot at kuryosidad. Paano nalaman ni Ramon ang tungkol sa kumpanyang yon kahit hindi pa niya nababanggit ang detalye ng mga dokumento? Bago pa man siya makapagtanong, muling nagsalita ang abogado. Hayaan mong ako ang maging abogado mo, Maya. Pro bono, wala kang babayaran kahit isang sentimo. Seryosong alok ni Ramon. Nang makita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Maya, idinugtong niya. Tinulungan mo ako nung mga panahong walang-wala ako sa kolehiyo. Panahon na para bayaran ko ang utang na loob na yon. Hindi kita pababayaan. Isang malamig na hanging hapon ang humampas sa kanilang kinauupuan. Nanginig ang mga balikat ni Maya
Hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa pagkabigla na may isang taong handang sumalo sa kanya sa oras ng kanyang pagbagsak. Napansin ito ni Ramon. Dahan-dahan itong hinubad ang kanyang abong suit jacket at maingat na ipinatong sa mga nakayukong balikat ni Maya. Walang labis na pagdikit, walang anumang mali siya. Nananatili ang isang magalang na distansya sa pagitan nila. Ngunit ang amoy ng kape at ang banayad na init ng damit ni Ramon ay nagbigay kay Maya ng pinakamakapangyarihang pakiramdam ng kaligtasan matapos ang napakahabang panahon. Matapos ang kanilang pag-uusap, umuwi si Maya sa kanilang bahay upang kumuha ng ilang dagdag na damit para kay Inigo. Baon ng isang bagong sibol na pag-asa. Subalit pagbukas niya ng pangunahing pinto, tila muling binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang kaluluwa. Isang pares ng mapulang sapatos na may matataas na takong ang maarte at nagmamalaking nakakalat sa bungad ng kanilang tahanan. Kasabay ng pagkabigla ng kanyang mga mata ay ang paglapit sa kanyang pandinig ng isang malandi at matinis na paghalakhak ng isang babae. Nagmumula mismo sa gitna ng sarili niyang sala. Ang matinis na tawa ng babaeng iyon ay patuloy na nag-alingaw-ngaw sa madilim at malamig na kabahayan, tila isang lason na sumisipsip sa natitirang liwanag ng tahanang kanyang itinayo. Ang pamilyar na sala na araw-araw niyang nililinis ay tila naging isang dayuhang teritoryo. Humakbang si Mayari papasok ng kanilang bahay, nanlalamig ang mga kamay habang nakatingin sa babaeng komportableng nakaupo sa kanyang paboritong sofa. Si Laika. Walang anumang bahid ng hiya sa mukha ng dalaga, balot ng mamahaling damit, at nagpapalabas ng matapang na amoy ng pabango na pilit sumasapaw sa amoy ng malinis na tahanan. Sa kabilang dulo ng sofa ay nakaupo si Adrian, nakabuka ang mga braso na tila isang haring nagpapasikat sa kanyang bisita, habang sa silyang yantok naman ay nakapwesto ang kanyang biyenan na si Doña Carmen, humihigop ng mainit na tsaa na may kasamang malapad na ngiti. Tumayo si Adrian nang makita ang asawa. Walang anumang pag-aalala para sa kalagayan ng anak nilang nasa ospital ang mababakas sa mukha nito. Nandito ka na pala. Malamig na bungad ng lalaki. Si Lika ang bago kong executive assistant. Dito muna kami magtatrabaho ngayon dahil may malaki kaming proyektong tinatapos. Pumunta ka na sa kusina at ipagluto mo kami ng makakain. Siguraduhin mong maayos, nakakahiya sa bisita. Tila pinipiga ang puso ni Maya. Ang halimaw na nagnakaw ng pondo para sa puso ng kanyang anak ay nasa loob ng kanyang pamamahay. Nag-aanyong inosenteng bisita, habang ang sarili niyang asawa ay ginagawa siyang alila sa sarili niyang kaharian. Umakyat ang matinding init sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magwala. Gusto niyang itapon ang mga nagkalat na papeles sa mukha ng dalawang taksil, ngunit ang tinig ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pinakamatalinong kalaban ay ang kalabang nagkukunwaring tanga. Ibinaba ni Maya ang kanyang tingin at kinagat ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malanghap niya ang sariling dugo. Sige, maghahanda ako. Mahina at malumanay niyang tugon. Nagtatago sa likod ng maskara ng isang asawang sunod-sunuran. Habang naghahanda siya ng merienda sa kusina, malinaw niyang naririnig ang boses ng kanyang biyenan na sadyang pinalalakas upang umabot sa kanyang pandinig. Pinupuri ni Doña Carmen ang makabagong pananamit at talino ni Laika, na pilit inihahambing sa pagiging makaluma at amoy kusina ng kanyang manugang. Bawat salita ay tila patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang pagkatao, subalit pinili ni Maya na magbingi-bingihan. Binitbit niya ang bandehado ng pagkain at dahan-dahang lumapit sa sala. Habang inilalapag niya ang mga baso, pasimple niyang inilibot ang kanyang paningin at nahagip ng kanyang mga mata ang itim na briefcase ni Adrian sa ibabaw ng mesa. Maingat niyang inobserbahan ang paggalaw ng mga daliri ng kanyang asawa nang buksan nito ang kandado. 3 pamilyar na numero. Ang petsa ng kaarawan ni Laika. Ganoon na lamang kagarapal ang lalaking ito. Pagsapit ng hapon, nang pansamantalang umalis ang mga bisita,
Nagkulong si Maya sa kanilang silid. Binuksan niya ang pinakailalim na bahagi ng kanyang aparador kung saan nakatago ang mga bagay na pilit niyang kinalimutan. Sa ilalim ng mga lumang kumot ay nakahimlay ang kanyang uniforme bilang isang piloto. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang haplusin niya ang magaspang na tela nito, lalo na ang mga gintong linya sa balikat na sumisimbolo sa kanyang mga pakpak. Minsan siyang naging reyna ng kalangitan, minsan siyang tiningala ng marami. At sa sandaling iyon, habang yakap ang lumang uniforme, tahimik siyang nangako sa sarili na hindi siya mamamatay bilang isang talunang nakakulong sa madilim na sulok ng bahay na yon. Nang lumalim ang gabi at balot na ng katahimikan ang buong kabahayan, nagsimulang kumilos si Maya. Tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ang nagsisilbing ilaw sa kanyang pag-iingat. Walang sapi ng kanyang mga paa upang hindi lumikha ng anumang ingay sa malamig na sahig. Maingat siyang pumasok sa silid-aklatan ni Adrian. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kanyang kaba. Nakapatong ang itim na briefcase sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang inikot ang mga numero sa kandado gamit ang petsang kanyang kabisado. Bumukas ito ng banayad. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at sinimulang kumuha ng litrato ng mga dokumentong nasa loob. Mga papeles ng paglilipat ng ari-arian, mga resibo ng mamahaling alahas na ipinangalan sa kumpanya upang umiwas sa buwis, at mga bank statements na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Adrian sa pera ni Inigo. Ngunit sa paghalukay niya sa pinakasulok ng bag, isang kakaibang kapirasong papel ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isa itong resibo mula sa isang sikat at mamahaling hotel. Ang nakapangalan doon ay hindi si Laika at mas lalong hindi siya. Isa itong pangalan ng isang babaeng pamilyar sa lipunan. May iba pa bang itinatago ang kanyang asawa? Gaano karami ang ahas sa buhay ng lalaking ito? Bago pa man niya lubusang mapag-aralan ang hawak na resibo, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono dahil sa isang papasok na mensahe. Ang puting liwanag na nagmula sa aparato ay marahas na pumunit sa kadiliman ng silid. Tumama ng direkta sa nakabukas na pintuan ng silid-aklatan. Natigilan si Maya. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa gitna ng maputlang anino na nilikha ng kanyang telepono, malinaw na nakatayo ang isang bulto ng tao. Ang matatalim at nagliliyab na mga mata ni Doña Carmen ay tahimik na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Parang yelong gumapang sa ugat ni Mayari nang tumama ang liwanag ng kanyang telepono sa anino ni Doña Carmen na nakatayo sa may pintuan. Sa isang iglap, ang kanyang isip ay gumana ng mabilis upang takasan ang tiyak na kapahamakan. Bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na ibinulsa ni Maya ang kanyang telepono at marahas na ibinagsak ang sarili sa sahig kasabay ng isang hagulgol na tila nawawalan ng katinuan. Pilit niyang hinalukay ang pinakaibabang dibuho ng mesa ng kanyang asawa. Nasaan ang gamot? Kailangan ni Inigo ng gamot niya, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya habang ang kanyang mga luha ay walang patid sa pag-agos. Nagkukunwaring isang inang sinakluban ng matinding nerbiyos at kalituhan. Ang mukha ni Doña Carmen ay mabilis na nabalutan ng matinding pandidiri. Tiningnan ng matanda si Maya na parang isang maruming basahan. Nababaliw ka na ba? 3:00 ng madaling araw tapos mang-iistorbo ka sa paghahanap ng gamot na wala naman dyan? Tumahimik ka nga at bumalik sa kwarto mo. Nakakasira ka ng tulog. Malamig at puno ng pagalipustang utos ng biyanan bago ito tumalikod at naglakad pabalik sa sarili nitong silid. Nang tuluyang mawala ang anino ng matanda, huminto ang paghikbi ni Maya. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ng pagmamakaawa ay napalitan ng isang malamig at matalim na titig. Ang kalabang nagkukunwaring tanga ang pinakamapanganib sa lahat. Kinaumagahan, sa isang maliit at tagong kapihan, malayo sa ospital at sa kanilang bahay, tahimik na inilapag ni Maya ang kanyang telepono sa harapan ni Ramon. Maingat na pinag-aralan ng abogado ang mga litratong nakuha niya kagabi. Baka sa mukha ng binata,
ang paghanga sa tapang ng babaeng kaharap. Subalit naroon din ang matinding pag-aalala para sa kaligtasan nito. Ipinaliwanag ni Ramon na ang mga ebidensyang ito ay magpapatibay sa kanilang kaso, lalo na ang resibo ng hotel na maaaring maging susi upang patunayang hindi lamang iisang babae ang pinaglalaanan ni Adrian ng nakaw na yaman. Habang nag-uusap sila, inilabas ni Ramon mula sa kanyang bag ang isang maliit na laruang eroplano at ipinatong sa mesa. Sinabi nitong pasalubong yon para kay Inigo upang ipaalala sa bata na kailangan nitong maging matapang tulad ng isang piloto. Ang simpleng regalong yon ay nagdala ng isang mainit na haplos sa pagod na puso ni Maya. Kumuha si Ramon ng isang malamig na baso ng tubig at inilapit iyon sa pwesto ng ginang. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, dumampi ang mga daliri ng binata sa balat ni Maya. Mabilis na iniwas ni Maya ang kanyang kamay, biglang nakaramdam ng matinding hiya. Itinago niya sa ilalim ng mesa ang kanyang mga palad na puno ng kalyo at magaspang na balat, dulot ng walang katapusang paglalaba at pagmamasa ng harina. Ngunit hindi inalis ni Ramon ang kanyang paningin. Marahan at puno ng paggalang niyang tiningnan si Maya. Ang mga kamay ng isang ina ang pinakamaganda sa mundo, Maya. Huwag mong ikahiya ang mga patunay ng iyong walang pag-iimbot na pagmamahal. Malumanay, ngunit seryosong wika ni Ramon. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa matagal nang nanlalamig na kaluluwa ni Maya. Nagbibigay ng isang pambihirang pakiramdam na siya ay iginagalang at pinahahalagahan. Nang hapon ding iyon, bumalik si Maya sa kanilang bahay at sinalubong ng panibagong pagsubok. Nakatayo si Adrian sa sala. May suot na mamahaling relos at tila nagmamadaling umalis. Ipinaalam nito na sa susunod na linggo ay gaganapin ang ika-70 kaarawan ng kanyang ina. Isang engrandeng pagdiriwang na dadaluhan ng mga kilalang tao sa lipunan at mahahalagang kasosyo sa negosyo. Mahigpit ang utos ni Adrian na kailangang dumalo si Maya at gampanan ang papel ng isang perpektong asawa upang mapanatili ang malinis na imahe ng kanilang pamilya. Make sure you don't ruin this for me. Kapag ipinahiya mo ako doon o gumawa ka ng kahit anong eksena, asahan mong hinding-hindi mo na makikita si Inigo. Malupit na banta ng lalaki bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Nanatiling nakatayo si Maya. Isang maamo at masunuring na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa umaalis na sasakyan ng asawa. Subalit sa likod ng ngiting iyon ay isang nagliliyab na determinasyon. Ipinaalam ni Ramon sa kanya kanina na may isang hindi kilalang tao na palihim na nagpapakalat ng mga detalye ng irregularidad sa gastusin ni Adrian sa loob mismo ng opisina nito. Hindi nila alam kung sino ang patagong kaalyadong ito. Ngunit malinaw kay Maya na ang imperyo ng kasinungalingan ng kanyang asawa ay unti-unti nang gumuho. Pagsapit ng gabi, muling bumalik si Maya sa ospital upang bantayan ang kanyang anak. Habang minamasdan niya ang mahimbing na pagkakatulog ni Inigo, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa pangunahing doktor ng bata. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga habang nakikinig sa mabigat na balita mula sa kabilang linya. Ipinaliwanag ng doktor na ang kondisyon ni Inigo ay mabilis na lumalala. Mayroon na lamang silang 2 linggo upang isagawa ang operasyon. Kung lalagpas pa doon, hindi na makakayanan ng maliit nitong katawan ang anumang pamamaraang medikal. Ang halaga para sa paunang deposito na kailangang bayaran sa lalong madaling panahon ay umabot na sa 1,000,000 piso. Ibinaba ni Maya ang telepono habang nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa monitor na nakakabit sa kanyang anak. Ang tuloy-tuloy na pagtaas at pagbaba ng linyang nagbabantay sa pintig ng puso ni Inigo ay nagmistulang isang walang awang orasan kung saan ang bawat galaw ay nagbibilang ng maikling panahong nalalabi
upang iligtas ang buhay ng kanyang nag-iisang anghel. Wala nang natitirang pagpipilian si Mayari, kundi ang isantabi ang huling hibla ng kanyang dangal bilang isang babae. Kinabukasan, bago pa man makapunta sa opisina si Adrian, sinalubong niya ito sa sala. Maayos na nakasuot ng kurbata ang lalaki, nagpapabango at tila walang pakialam sa mundong gumuho para sa kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Maya, mabigat ang bawat paghakbang, hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa paanan ng lalaking minsan niyang pinangako ang mamahalin habang buhay. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nakatingala ang mga matang namumula at pagod na pagod. Pilit niyang hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Adrian. Nagmakaawa siya ng buong puso. Isinasantabi ang lahat ng galit at pagkamuhi. At sinabing, kailangan nila ng 1,000,000 piso para sa huling pagkakataon ni Inigo na mabuhay. Iminungkahi niyang ibenta ang bagong sasakyan na ibinigay nito kay Laika o kahit isanla ang anumang natitirang ari-arian na mayroon sila. Ngunit sa halip na makakita ng kahit isang patak ng awa mula sa ama ng kanyang anak, isang marahas na paghigit ng paa ang ginawa ni Adrian upang makawala sa pagkakahawak ni Maya. Tiningnan siya nito mula pataas pababa na tila isang dumi na kumapit sa kanyang mamahaling sapatos. Ibenta ang kotse ni Laika? Nababaliw ka na ba, Maya? Malamig at puno ng lason na tugon ng lalaki. Inayos nito ang kanyang kwelyo habang patuloy na naguhulog ng mga salitang higit pa sa patalimang talim. Buntis si Laika. Magkakaroon ako ng bagong anak, isang malusog na bata na magpapatuloy ng pangalan ko. Bakit ko uubusin ang pera ko sa isang batang sira na ang puso? Harapin mo na ang katotohanan, Maya. He is a defective product, isang sirang produkto na pabigat lamang sa buhay ko. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Ang mga salitang sirang produkto ay bumiyak sa kaluluwa ng inang nakaluhod sa sahig. Sa sandaling iyon, walang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Maya. Ang matinding pamimighati at pagtangis na kanina pa naghihintay na kumawala ay biglang natuyo, napalitan ng isang nakakapasong lamig na gumapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ang asawang mapagparaya, ang inang laging nakayuko at umiiyak sa gilid, ay tuluyang namatay sa mismong kinauupuan niya. Unti-unti siyang tumayo. Inayos niya ang gusot sa kanyang palda at tiningnan ng diretso sa mga mata si Adrian. Wala nang takot, wala nang pag-ibig. Isang blangkong pagtingin ang iginanti niya sa asawa bago ito tuluyang tumalikod at lumabas ng bahay upang makipagkita sa kinakasama nito. Pagsapit ng hapon, ang kalangitan ay nakisimpatiya sa nag-aalab na puot sa dibdib ni Maya. Bumuhos ang masaganang luha ng ulap, nilalamon ng buong syudad ng makapal at walang patid na buhos ng ulan. Naglakad si Maya sa gitna ng unos, patungo sa opisina ni Ramon. Wala siyang dalang payong. Hinayaan niyang basain ng malamig na tubig ang kanyang mukha. Tila hinuhugasan ang lahat ng kahinaan at katangahan ng nakaraan. Nang makarating siya sa silong ng gusali, sinalubong siya agad ni Ramon na nagmamadaling lumabas matapos siyang makita mula sa salamin ng opisina. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ng abogado nang makita ang basang-basang ginang, nanginginig sa ginaw, ngunit may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Hinila ni Ramon si Maya sa isang ligtas at tuyong sulok ng pasilyo, malayo sa paningin ng ibang tao. Mula sa kanyang bulsa, naglabas ang lalaki ng isang malinis na panyo. Walang anumang mali siya, dahan-dahan at buong pag-iingat na pinunasan ni Ramon ang mga patak ng ulan sa noo at pisngi ni Maya. Ang mainit at banayad na haplos ng kamay ng abogado sa likod ng panyo ay nagbigay ng isang pambihirang pakiramdam ng proteksyon na matagal nang ninanakaw kay Maya. Hindi siya pinagsabihan o tinanong kung bakit siya nagpakabasa. Naiintindihan ni Ramon ang bagyo sa loob ng babaeng kaharap niya. Nakatingala si Maya sa maamong mukha ng lalaki at sa isang tinig na walang halong pag-aalinlangan, binitawan niya ang sumpa.
Gusto kong bawiin ang lahat, Ramon. Lahat ng kinuha nila sa akin. Wala na akong ititira sa kanila. Tumango si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng katapatan. Binuo nila ang huling yugto ng kanilang plano. Ang entablado ay nakahanda na. Ang engrandeng ikapitumpung kaarawan ni Doña Carmen sa susunod na linggo. Doon nila ilalatag ang lahat ng ebidensya upang hubaran ng maskara ang mag-ina sa harap ng buong lipunang sinasamba ng mga ito. Gabi na nang makauwi si Maya sa kanilang tahanan. Basang-basa pa rin ang laylayan ng kanyang damit, subalit hindi na niya iniinda ang lamig. Paakyat na sana siya sa kanyang silid nang mahagip ng kanyang pandinig ang mahinang boses ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Nakatayo ang matanda sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag, may kausap sa telepono. Maingat na humakbang paatras si Maya at nagtago sa likod ng malaking plorera. Malinaw niyang narinig ang pagbabanta ng matanda sa kabilang linya. Iginigiit na dapat manatiling nakatago ang isang lumang testamento at hindi ito dapat makita kahit kailan ng sinuman, lalo na ng mga awtoridad. Bago pa man matapos ang usapan, mabilis na pumasok si Maya sa kanyang kwarto at maingat na inilapat ang pinto. Sino ang kausap nito at ano ang itinatago sa lumang testamentong iyon? Inalis niya sa isip ang misteryong iyon at agad na kinuha ang kanyang telepono upang muling suriin ang mga litratong kinuha niya sa briefcase ni Adrian kagabi. Sa tulong ng maliwanag na screen sa gitna ng madilim na kwarto, pinalaki niya ang imahe ng dokumento ng pagsasangla ng lupa. Pilit niyang inunawa ang mga maliliit na letra. Nang mabasa niya ang buong detalye ng titulo, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang ari-ariang isinangla ni Adrian sa bangko kapalit ng milyon-milyong piso na ipinambili ng sasakyan at negosyo ni Laika ay hindi ang kanilang bahay mag-asawa. Ito ang pinakamahalagang mansyon ng pamilya Requena na nakapangalan kay Doña Carmen. Gumawa si Adrian ng pekeng pirma upang nakawin ang mismong pamana ng sarili nitong ina upang tustusan ang kalaguyo nito. Ang halimaw na sumira sa kanyang buhay ay siya ring halimaw na tahimik na lumalamon sa mismong pamilyang nagluwal dito. Isang malalim at malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Maya habang pilit na inuunawa ang pambihirang alas na hawak niya ngayon, kasabay ng isang napakatalim na liwanag na marahas na humiwa sa buong kalangitan ng gabi. Ang banayad na sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana ng ospital ay dahan-dahang gumapang sa namumutlang mukha ni Inigo. Sa buong maghapon, nanatili si Mayari sa tabi ng kama ng kanyang anak. Maingat niyang hinaplos ang manipis na buhok ng bata habang ikinukwento ang lawak ng kalangitan, ang lambot ng mga ulap at ang pakiramdam ng paglipad. Sa mahina at bahagyang paos na tinig, ipinangako niyang balang araw, maisasama niya itong muli sa isang eroplano at maipapakita ang mundo malayo sa sakit at takot. Pinagmasdan ni Maya ang marahang pag-angat at pag-ibaba ng dibdib ng bata, puno ng pagmamahal at pag-asang darating ang isang mas maliwanag na bukas. Tanghali na nang magpasiya siyang umuwi upang linisin ang kanilang bahay sa huling pagkakataon. Kuskus dito, punas doon. Tiniyak niyang walang ni isang alikabok na maiiwan sa mga kasangkapan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, dumaan si Doña Carmen na may suot na mapagmataas ng ngiti. Sa isip ng matanda, ang masunuring paggalaw ni Maya ay isang malinaw na palatandaan ng tuluyang pagpapasakop nito sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Hindi alam ng biyenan na ang katahimikang ipinapakita ng kanyang manugang ay tila ang kalmadong dagat na nagkukubli ng isang mapaminsalang tsunami. Nang sumapit ang dapit hapon, nagkulong si Maya sa kanyang silid upang ihanda ang sarili para sa gabi ng malaking pagdiriwang. Mula sa pinakasulok ng kanyang aparador, inilabas niya ang isang lumang mahabang bestida na kulay asul na hating gabi. Kahit luma na ito, nanatili ang pagiging elegante nangyari nito. Umupo siya sa harap ng salamin at sinimulang ayusin ang sarili. Ang mga kamay na sanay sa paghiwa ng sibuyas at paglalaba
ay maingat na nag-apply ng pampaganda sa kanyang namumutla at pagod na mukha. Pinusod niya ang kanyang mahabang buhok, itinatago ang anumang bakas ng isang inang inalipin ng kalungkutan. Nang magtama ang paningin niya sa kanyang refleksyon, nakita niya ang isang estranghero na may matapang at nag-aapoy na mga mata. Hindi na siya ang yagit na asawa ni Adrian. Siya na muli si Kapitan Mayari Alzate na handang bawiin ang kalangitan. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, umilaw ang screen ng kanyang telepono, kalakip ang tahimik na abiso mula kay Ramon. Sa kabilang linya, ang malalim at nagbibigay kapanatagang boses ng abogado ay nagbalita na ang lahat ng kinakailangang papeles, ebidensya at kasong legal ay formal nang naihain sa korte at sa ahensyang nag-iimbestiga sa mga krimeng pang-ekonomiya. Nakalatag na ang lambat at ang natitira na lamang ay ang paghihintay na kusang pumasok ang mga isda. Bago ibaba ang tawag, nag-iwan ng isang mahiwagang mensahe si Ramon patungkol sa isang hindi imbitadong panauhin na kasalukuyang nasa biyahe patungo sa mismong pagdiriwang upang tuluyang selyuhan ang kapalaran ng pamilya Requena. Bumukas ang pinto ng silid at iniluwas si Adrian na nakasuot ng pinakamahal nitong taksido. Tiningnan nito si Maya mula ulo hanggang paa at bagamat may bahagyang gulat sa maayos na anyo ng asawa, mabilis itong napalitan ng kawalan ng interes. Inihagis ng lalaki ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kama. Laman nito ay isang mumurahing kwintas na gawa sa pekeng perlas, malamig at punong-puno ng awtoridad. Ang tinig ni Adrian nang utusan niya itong isuot ang kwintas upang magmukha itong disenteng palamuti na tatayo sa kanyang tabi mamayang gabi. Walang anumang bakas ng pagtutol o galit. Banayad na kinuha ni Maya ang kwintas at ikinabit ito sa kanyang leeg. Isang matamis subalit nakakalasong na ngiti ang ipinukol niya sa lalaki. Bago sila tuluyang tumungo sa lugar ng pagdiriwang, humiling si Maya na silipin muna si Inigo sa ospital. Kahit sandali lamang, walang nagawa si Adrian kundi ang maghintay sa loob ng sasakyan. Nang pumasok si Maya sa silid ng pagamutan suot ang kanyang asul na bestida, marahang iminulat ni Inigo ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, isang dalisay at napakatamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng bata. "Ang ganda mo, Mama. Parang anghel." Mahina at halos pabulong nitong papuri. Ang mga salitang yon ay naging isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Maya. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo at marahang hinalikan ng noo ng kanyang nag-iisang kayamanan. Humuhugot ng lakas para sa huling laban para sa kanilang buhay. Makalipas ang isang oras, huminto ang marangyang sasakyan ng mga Requena sa harap ng isang sikat at 5 bituing hotel. Ang malawak na pasukan ay napupuno ng mga kilalang personalidad, mga negosyante, at mga miyembro ng media na naghihintay sa pamilyang gaganap bilang bituin ng gabi. Ang walang patid na pagkislap ng napakaraming ilaw mula sa mga kamera ay tila bumubulag sa paligid habang dahan-dahang bumababa si Doña Carmen, kasunod si Adrian at ang tahimik na si Maya. Ang entablado ng kasinungalingan ay ganap ng nakahanda. Sa loob ng marangyang bulwagan, ang banayad at eleganteng pagdikit ng mga basong kristal na hawak ng mga panauhin ay nag-aanyaya ng isang gabing hinding-hindi makakalimutan ng buong lipunan. Ang marangyang bulwagan ng hotel ay nagmistulang isang munting kaharian kung saan si Doña Carmen, na nakasuot ng isang kumikinang na gintong bestida, ang reyna ng gabi. Bawat pagbati, bawat papuri, ay tinatanggap niya ng may pagmamataas na tila isang monarkang sinasamba ng kanyang mga nasasakupan. Sa kanyang tabi, hindi nawawala si Laika na nakasuot ng isang hapit na pulang damit. Ipinakikilala ng matanda ang dalaga sa bawat maimpluwensyang panauhin, hindi bilang isang simpleng assistant, kundi bilang ang halos manugang ko na rin na siyang nag-aalaga sa nag-iisa kong si Adrian. Ang bawat salita ay sadyang idinidiin
upang marinig ni Maya na tahimik lamang na nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Sumapit ang pinakahihintay na sandali. Umakyat si Adrian sa entablado, naliligo sa liwanag ng isang malaking ilaw. Sa kanyang pagkakatayo, ang bawat galaw niya ay puno ng pekeng kababaang loob habang nagbibigay ng isang talumpating puno ng kasinungalingan. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pamilya, ang kadakilaan ng sakripisyo at ang mabigat na responsibilidad ng isang ama at asawa sa pagtataguyod ng isang marangal na tahanan. Ang bawat palakpak ng mga panauhin ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Maya na alam ang kabulukang itinatago ng bawat salitang binibitawan ng kanyang asawa. Pagbaba ni Adrian sa entablado, agad siyang nilapitan ni Laika at isinukbit ang braso nito na tila isang asong naglalambing sa kanyang amo. Dahan-dahang lumapit ang dalaga kay Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay at paghamak. "Oh, you're still here? Akala ko nag-aalaga ka ng, sa ospital." May lason sa himig na wika ni Laika. "Huwag kang mag-alala, Maya. Kung hindi mo na kayang gampanan ang mga obligasyon mo, nandito lang naman ako para saluhin lahat." O isang malamig na likido lamang ang nanatili sa kanyang baso. Ngunit ang pagkakahawak ni Maya dito ay tila kayang durugin ng salamin anumang oras. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa malaking orasan na nakasabit sa dingding. Malapit na. Sa gitna ng pagpipigil ni Maya, sinadya ni Laika na aksidenteng matabig ang siko nito, dahilan upang matapon ang pulang alak na hawak ng dalaga sa malinis na asul na bestida ng ginang. Nag-iwan ito ng isang malaki at maruming mantsa. "Oh, I'm so sorry." Pakunwaring paghingi ng paumanhin ni Laika, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasaya. Sa halip na magalit o umiyak, kumuha si Maya ng isang panyo mula sa kanyang maliit na pitaka. Habang marahang pinupunasan ng mantsa, tiningnan niya ng diretso si Laika. "Okay lang." "Sayang, akala ko ba mamahalin ang wine na to? Parang lasang peke." Mahinahon ngunit matalim na tugon ni Maya. Ang mga salitang yon ay sapat na para mag-iba ang kulay ng mukha ng dalaga. Sa kabilang panig ng bulwagan, isang pamilyar na anino ang tahimik na pumasok. Si Ramon, nakasuot ng isang formal na itim na suit, naglakad siya na parang isang ordinaryong panauhin. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang bahagyang pagtango mula sa abogado ang nagsilbing senyales para kay Maya. Oras na. Muling umakyat sa entablado si Adrian, hawak ang isang mikropono. At ngayon, bilang pagtatapos sa gabing ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang maikling video na nagpapakita ng larawan ng isang masaya at buong pamilya. Isang paalala na sa gitna ng lahat ng tagumpay, ang pamilya pa rin ang ating tunay na kayamanan. Humina ang mga ilaw sa buong bulwagan. Tanging ang malaking puting screen sa likod ng entablado ang nanatiling maliwanag. Nagbigay ng hudyat si Adrian sa teknikal na namamahala upang simulan ang pagpapalabas. Ilang saglit na katahimikan ang namayani habang hinihintay ng lahat ang simula ng video. Ngunit nang tuluyang umilaw ang projector, ang unang imaheng lumitaw sa screen ay hindi ang nakangiting mukha ni Adrian o ang larawan ng kanilang pamilya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang gumapang sa buong bulwagan. Sinundan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang lahat ay nakatitig sa hindi inaasahang larawang nakapaskil sa kanilang harapan. Sa halip na isang masayang larawan ng pamilya, isang malinaw na audio waveform ang lumitaw sa malaking puting screen, kasabay ng paglabas mula sa mga speaker ng isang pamilyar at malupit na boses. Ang boses ni Adrian, na naitala sa isang malinaw na kalidad, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, naghahatid ng mga salitang puno ng lason at pagmamaliit. "Bakit ko uubusin ang pera ko sa isang batang sira na ang puso? Harapin mo na ang katotohanan, Maya. He is a defective product.
Isang sirang produkto na pabigat lamang sa buhay ko. Isang kolektibong pagkabigla ang gumapang sa bawat panauhin. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang mukha ni Adrian sa entablado ay biglang namutla na parang papel. Nanginginig ang mga kamay nitong inagaw ang mikropono mula sa kinatatayuan. "Patayin niyo yan! Patayin niyo ang sound system!" Sigaw nito sa teknikal na namamahala. Ngunit walang sino man ang sumunod. Sunod na lumitaw sa screen ang malilinaw na kopya ng mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng 500,000 piso mula sa account ni Inigo patungo sa isang credit card na ginamit pambili ng isang Hermes bag at paunang bayad sa isang bagong kotse. Namutla si Lika. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatitig sa ebidensyang naglalantad sa kanyang pagkakasangkot. Ngunit ang kasunod na larawan ang tuluyang nagpaguho sa mundo ng reyna ng gabi. Isang kopya ng titulo ng pinakamalaking mansyon ng pamilya Requena ang lumitaw sa screen kasama ng isang deed of sale na may pekeng pirma ni Doña Carmen. Malinaw na isinangla ni Adrian ang mismong tahanan ng kanyang ina kapalit ng malaking halaga ng pera upang ponduhan ang kanyang mga luho. Napahawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at hirap. Ang anak na kanyang ipinagmamalaki at ipinagtatanggol ay siya palang ahas na dahan-dahang tumutuklaw sa kanya ng patalikod. Ang kanyang pagmamataas ay biglang naging abo. Nawala sa sarili si Adrian. Sa sobrang galit at pagkapahiya, bumaba ito ng entablado at mabilis na sinugod si Maya na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, handang idampi ang isang malakas na sampal sa mukha ng babaeng sumira sa kanyang perpektong gabi. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang malakas na braso ang humarang dito. Si Ramon. Matikas na nakatayo sa pagitan nilang dalawa, hinawakan ng abogado ng mahigpit ang braso ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit nananatiling profesional. Kasabay ng pagpigil ni Ramon kay Adrian ay ang pagbukas ng malaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang ilang mga unipormadong pulis kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation na may hawak na isang opisyal na dokumento. Sa gitna ng katahimikan at pagkabigla ng lahat, isang malinaw at matatag na boses ang nagbasa ng mga salita na tuluyang wawasak sa pangalan ng mga Requena. Adrian Requena, inaaresto ka namin sa salang estafa, falsification of public documents, at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakas si Laika, nawala na parang bula sa takot na madamay sa kaso. Habang pinupusasan ng mga pulis ang nanginginig na mga kamay ni Adrian, dahan-dahang lumapit si Maya. Ang kanyang mga mata ay walang luha, walang galit, tanging isang malamig at mapagpalayang katahimikan. Tiningnan niya ng diretso ang lalaking minsan niyang minahal. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng kanilang nasirang sumpaan. Binitawan niya ito. Ang maliit na piraso ng ginto ay bumagsak sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Lumikha ng isang banayad, ngunit makasaysayang pagtilamsik ng liwanag bago tuluyang huminto. Hindi ako ang nawalan, Adrian. Mahina, ngunit malinaw na wika ni Maya. Ikaw ang nawalan ng pamilya. Habang inilalabas ng mga pulis ang sumisigaw at nagwawalang si Adrian, at habang inaasikaso ng mga mediko ang naghihingalong si Doña Carmen, umilaw ang telepono sa loob ng maliit na pitaka ni Maya. Isang tawag mula sa ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang sagutin niya ito sa pag-aakalang isa na namang masamang balita ang naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, isang tinig ng pag-asa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mrs. Requena, mayroon na pong available na puso para kay Inigo. Isang pamilya ang nag-donate ng puso ng kanilang yumaong anak. Kailangan na po nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Ngayon din. Ang
Ang dalawang magkasalungat na tunog sa paligid, ang papalayo at humihinang sirena ng sasakyan ng pulis at ang papalapit at papalakas na sirena ng ambulansya ay naghalo sa hangin. Lumilikha ng isang kakaibang musika na hudyat ng pagtatapos ng isang digmaan at ang pagsisimula ng panibagong laban para sa buhay. Mula sa marangyang bulwagan, ang tanawin ay mabilis na nagbago patungo sa isang mahaba at payak na pasilyo ng ospital. Ang nakakasilaw na liwanag ng mga chandelier ay napalitan ng maputlang ilaw mula sa mga fluorescent na bombilya. Suot pa rin ang kanyang maruming bestida, tumakbo si Maya ng buong bilis, kasunod si Ramon na hindi siya iniwan kahit isang saglit. Habang inihahanda ng mga doktor at nurse si Inigo para sa biglaang operasyon, mabilis na kumilos si Ramon gamit ang isang emergency court order na naihanda na niya noon pa man. Pansamantalang ipinag-utos ng korte na i-freeze ang mga bank account ni Adrian. Agad na nailipat ang isang bahagi ng perang legal na para kay Maya patungo sa pondo ng ospital upang masimula ng operasyon. Ang perang ipinagkait sa kanila ay siya ring perang magliligtas sa buhay ng bata. Isang malaking puting pinto ang dahan-dahang nagsara sa harapan ni Maya. Sa ibabaw nito, umilaw ang isang maliit na pulang bombilya na may nakasulat na operating room. Ang ilaw na yon ay tila isang matalim na tingin na nakatitig sa kanya, nagpapaalala sa kawalan niya ng kontrol sa mga susunod na mangyayari. Walang nagawa si Maya kundi ang mapaluhod sa malamig na sahig. Yumuko siya, ipinatong ang kanyang noo sa matigas na pinto at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang panalangin. Ang bawat butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay isang tahimik na pagsusumamo para sa buhay ng kanyang anak. 8 oras. Ang 8 oras na paghihintay ay parang isang walang hanggang paglalakbay sa isang madilim at walang katapusang lagusan. Nanatili si Ramon sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo sa isang silyang bakal, nagbabantay. Hindi siya nagsalita ng mga walang lamang salita ng pag-asa. Sa halip, ang kanyang presensya lamang ay naging isang matibay na pader na masasandalan ni Maya sa gitna ng unos. Nang tuluyang bumigay ang katawan ni Maya dahil sa matinding pagod at nerbiyos, marahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Hindi ito umimik. Hinayaan lamang niyang manatili doon ang babae. Ipinapadama ang isang suportang hindi nang huhusga at hindi humihingi ng anumang kapalit. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang masikip at maingay na pampublikong pagamutan, isang matandang babae ang nag-iisang nakahiga sa isang lumang kama. Si Doña Carmen, matapos isugod sa ospital dahil sa biglaang atake sa puso dulot ng matinding pagkapahiya at galit. Iniwan siyang mag-isa ng mga dati niyang kaibigan at kasosyo. Si Leica, ang babaeng itinuring niyang anak, ay tuluyan ng naglaho na parang bula, kasama ang lahat ng perang nakuha nito mula kay Adrian. Walang nag-aalaga, walang nag-aabot ng isang basong tubig. Tanging ang malamig na hangin at ang tunog ng paghihingalo ng ibang mga pasyente ang kanyang kasama. Ang reyna ng gabi ay isa na lamang talunang pulubi, nilalamon ng bunga ng sarili niyang kapabayaan at kasakiman. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang pulang ilaw sa ibabaw ng operating room ay namatay. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pasilyo. Dahan-dahang bumukas ang puting pinto. Lumabas ang isang doktor na may suot na berdeng kasuotan, baka sa mukha ang matinding pagod, ngunit may kasamang isang maliit at nagbibigay buhay na ngiti. Stable na po ang bata. Mahinang wika ng doktor. The operation was a success. Parang isang malakas na agos ng ilog na rumagasa sa buong katawan ni Maya ang pakiramdam ng ginhawa. Nawala ang lahat ng kanyang lakas. Napahandusay siya sa pagkakaupo sa sahig. Napasubsob ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ni Ramon at doon humagulgol ng buong lakas. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay sabay-sabay na kumawala. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinahintulutan niya ang kanyang sarili.
na maging mahina, na maging isang ordinaryong tao na nasasaktan. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang mainit at protektadong bisig ang marahang yumakap sa kanyang likod. Ang yakap na yon ay hindi nagmula sa awa, kundi sa isang malalim na pag-unawa at paghanga. Ilang araw matapos ang matagumpay na operasyon, habang abala si Maya sa pag-aalaga kay Inigo, isang opisyal na sulat ang dumating sa kanilang dating tahanan na ipinadala sa ospital. Galing ito sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang formal na paanyaya para sa kanya upang sumailalim sa isang pagsusuri at pag-aaral para sa muling pagpapatibay ng kanyang lisensya bilang isang piloto. Ang langit na matagal na niyang kinalimutan ay tila muling tumatawag sa kanya, nag-aalok ng isang panibagong pagkakataon upang muling buksan ang kanyang mga pakpak. Lumipas ang 6 na buwan na puno ng mabagal ngunit siguradong paghilom, ang kaso ng annulment ay formal nang natapos. Nahatulan si Adrian ng ilang taong pagkakakulong dahil sa kanyang mga krimen, habang si Doña Carmen ay tuluyan ng naparalisa ang kalahati ng katawan, naninirahan sa isang abang bahay ampunan para sa mga matatanda na walang pamilyang nag-aaruga. Nang malaman ni Maya ang balita, walang anumang bakas ng kasiyahan o paghihiganti sa kanyang puso. Tanging isang malalim na buntong hininga ng pagpapalaya ang kanyang pinakawalan. Isang madilim na kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Ang dating namumutlang si Inigo ay isa na ngayong masiglang bata na may mamula-mulang pisngi. Sa isang maliit na parke, malapit sa kanilang bagong inuupahang apartment, masaya itong nagtatakbo sa luntiang damuhan, hinahabol ang mga paru-paro na tila walang anumang bakas ng sakit sa kanyang maliit na dibdib. Ang malusog na pagtawa ng bata ay naging isang matamis na musika sa pandinig ni Maya, isang patunay na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Sa kabilang banda, ang daan pabalik sa kalangitan ay hindi naging madali para kay Maya. Ang araw-araw na pag-aaral, ang mga teknikal na pagsusulit, at ang mga pisikal na pagsasanay ay nagdulot ng matinding pagod sa kanyang katawan. Ngunit ang pinakamabigat niyang kalaban ay ang sarili niyang isipan. Sa tuwing papasok siya sa flight simulator, ang artipisyal na cockpit na sumusubok sa kakayahan ng mga piloto, biglang bumabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga masasakit na salita ni Adrian, ang pagmamaliit ng kanyang biyenan, at ang pakiramdam na siya ay isang walang silbing asawa at ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. Paulit-ulit siyang bumabagsak sa mga pagsusulit dahil sa takot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang bigong pagsusulit, naupo si Maya sa isang sulok ng training center, handa ng sumuko. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na anino ang tumayo sa kanyang harapan. Si Ramon. Walang anumang salita, inabot lamang nito ang isang bote ng malamig na tubig. Isinakay siya ng binata sa kanyang sasakyan at dinala sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang lumang paliparan kung saan una siyang natutong lumipad. Magkahawak kamay silang tumayo sa dulo ng runway, pinagmamasdan ng isang eroplanong dahan-dahang umaangat mula sa lupa, nakikipagkarera sa papalubog na araw. Huwag mong hayaang ang takot sa lupa ang pumigil sa paglipad mo sa langit, Maya. Malumanay ngunit puno ng kahulugang wika ni Ramon. Ang mga multo ng nakaraan ay mananatili lamang sa baba, sa itaas, sa kalangitan. Wala silang kapangyarihan sa'yo. Ang mga salitang iyon ay naging isang malakas na hangin na muling nagbigay buhay sa nag-aalab na apoy sa puso ni Maya. Kinabukasan, pumasok siya sa flight simulator na may bagong determinasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na ang mga masasakit na alaala ang kanyang nakikita, kundi ang masayang mukha ng kanyang anak na si Inigo na naghihintay sa kanya sa lupa. Buong tapang niyang hinawakan ng manibela
Ang kanyang mga kamay ay matatag at hindi na nanginginig. Bawat galaw, bawat desisyon ay puno ng kumpiyansa. Sa pagtatapos ng pagsusulit, isang perpektong marka ang lumitaw sa screen. Ang kanyang huling pagsubok ay matagumpay niyang nalampasan. Opisyal nang naibalik sa kanya ang kanyang mga pakpak. Gabi na nang makauwi si Maya sa kanilang apartment. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakalatag ang kanyang bagong plansadong uniforme ng piloto. Ang amoy ng malinis na tela ay tila isang bagong simula. Lumapit si Inigo na may hawak na isang maliit na kahon. Mula rito, kinuha ng bata ang isang makintab na metal na sagisag ng mga pakpak. Maingat itong tumuntong sa dulo ng kanyang mga paa at buong pagmamalaking ikinabit ang wings sa dibdib ng kanyang ina. Ang simpleng kilos na yon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang medalya ng karangalan. Ang paghanga sa mga mata ng kanyang anak, ang tunay niyang tagumpay. Ang pamilyar na anunsyo mula sa mga speaker ng paliparan ay umalingaw-ngaw sa buong terminal. Isang tinig ang tumatawag sa pangalan ni Kapitan Mayari Alzate upang pamunuan ang kanyang unang opisyal na paglipad matapos ang 5 taon. Habang naglalakad siya patungo sa gate, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Ang kanyang unang komersyal na paglipad bilang isang ganap na kapitan ay handa nang magsimula. Ang mabigat na dagundong ng makina ay gumapang mula sa sahig ng eroplano, umakyat sa kanyang mga paa, hanggang sa maramdaman niya ang banayad na panginginig nito sa kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Sa labas ng bintana ng cockpit, isang makapal at kulay, abong kumot ng ulap ang bumabalot sa kanila. Tila isang paalala ng madilim na nakaraang kanyang pinagdaanan. Ngunit sa isang matatag na paghila sa kontrol, dahan-dahang itinaas ni Maya ang ilong ng eroplano. Ang malaking sasakyang bakal ay marahang tumagilid pa itaas. At sa isang iglap, matagumpay nilang biniyak ang makapal na ulap. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumaha sa buong cockpit. Sa kanilang harapan, isang walang katapusang karagatan ng busilak na puting ulap ang nakalatag, naliligo sa dalisay na gininto ang sinag ng araw. Huminga ng malalim si Maya. Dito, sa taas ng kalangitan, walang bigat, walang sakit, walang panghuhusga. Tanging kapayapaan. Pinatawad na ba niya si Adrian? Ang sagot ay isang tahimik at matatag na oo. Ngunit ang pagpapatawad na yon ay hindi isang regalong ibinigay niya para sa lalaki, kundi isang regalong ipinagkaloob niya para sa sarili. Ang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa mabigat na tanikalang matagal na gumapos sa kanyang mga pakpak. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang kakayahang lumipad sa gitna nito. Sa ibaba, sa viewing deck ng paliparan, isang maliit na bata ang masayang nakaturo sa isang kumikinang natuldok sa kalangitan. Nakakapit ang kanyang maliit na kamay sa isang matipunong lalaki na may maamong nangiti sa mga labi. Habang papalapit ang eroplano, unti-unting lumilinaw ang hugis nito. Buong pagmamalaking sumigaw si Inigo. Mama ko yon. Ang mama ko, isang piloto. Ang dalisay na tinig ng bata ay sumabay sa ihip ng hangin. Isang matamis na awit ng tagumpay at pag-asa. Ngumiti si Ramon habang ginugulo ang buhok ng bata. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa papalapag na sasakyang panghimpapawid. Naghihintay sa pagbabalik ng kanyang reyna. Nang tuluyang lumapat ang mga gulong ng eroplano sa runway, isang perpekto at napakakinis na paglapag ang kanyang isinagawa. Pagtapos ng lahat ng protocol, lumabas si Maya mula sa arrival gate. Ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang uniforme ay sumasalamin sa dignidad na minsan ay ninakaw sa kanya. Sa gitna ng maraming taong naghihintay, isang lalaki ang nakatayo. Hawak ang isang bungkos ng mga bulaklak na sumasayaw, kasabay ng pagsikat ng araw. Mga sunflower, dahan-dahang lumapit si Ramon. Walang mga salitang kailangan.
Tanging isang ngiti na nagsasabi ng lahat. Welcome back, Captain. Malumanay nitong bati. Ang titulong yon ay hindi lamang isang pagkilala sa kanyang propesyon, kundi isang pagkilala sa kanyang buong pagkatao, sa kanyang lakas, at sa kanyang muling pagbangon. Inabot ni Maya ang mga bulaklak. Ang kanyang mga daliring minsan ay puno ng kalyo ay marahang dumampi sa mga daliri ng lalaking naging kanyang kanlungan. Hinawakan ni Ramon ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito, hindi na ito binitawan ni Maya. Ang kanilang mga palad ay nagsanib, isang tahimik na pangako ng isang bagong simula na itinayo hindi sa awa, kundi sa pundasyon ng respeto at paghanga. Habang magkasabay silang naglalakad palabas ng paliparan, tinanggal ni Maya ang kanyang salamin at tumingala sa bughaw na langit. Ang malamig na hangin ay malayang humaplos sa kanyang mukha. Wala nang amoy ng kusina, wala nang amoy ng takot, tanging ang sariwang amoy ng kalayaan. Ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan ay hindi ang matutong magsakripisyo para sa iba, kundi ang matutong mahalin ang sarili. Dahil tanging ang isang inang marunong magpahalaga sa sarili niyang mga pakpak ang siyang makapagtuturo sa kanyang anak kung paano abutin ang walang hanggang kalangitan.